Former world number 2 pole vaulter, Asian record holder, ang kauna-unahang Pilipinong nakasungkit ng silver at bronze sa World Athletics Championships. Isang atletang hindi lang basta tumatalon, kundi lumilipad bitbit ang bandila ng Pilipinas sa kabi-kabilang hila pababa. Ngunit bago ang mga palakpakan sa mga stadium sa Europa, ang hindi alam ng marami ay muntik na ring maputol ang mga pakpak ng agilang ito. Hindi dahil sa injury, kundi dahil sa politika at kakulangan ng pondo. Panuorin ang kwento ng batang taga-Tondo na tinanggihan ang maraming bansa para lang sa pag-ibig sa sariling bayan. Ito ang true story ni EJ Obiena. Pero bago natin ituloy ang kwento ng paglipad ni EJ, kung isa ka sa mga proud na Pilipino na naniniwalang hindi sumusuko ang galing ng Pinoy, don't forget to like and subscribe to my channel. Malaking tulong ito para patuloy nating maipakita ang galing ng bawat atletang Pinoy sa buong mundo. Maraming salamat. At heto na, simulan na natin. Ipinanganak noong November 27, 1995, si Ernest John o EJ Obiena ay lumaking pamilyar na sa amoy ng track and field. Ang kanyang ama na si Emerson Obiena ay isa ring silver medalist sa pole vault noong 1995 SEA Games. Ang kanyang inang si Janet Uy ay hindi rin basta-basta. Dati rin siyang track and field hurdler para sa kanyang universidad. Kaya naman hindi nakataka-taka kung bakit nasa dugo at buto na talaga ni EJ ang pagiging atleta. Sabi nga nila, kung ano ang puno, siya ang bunga. Pero sa simula, hindi pole vault ang hilig ni EJ. Sinubukan niya ang hurdles at iba pang track events. Ngunit tila tinatawag talaga siya ng mahabang kawayan. Lumaking hindi naman salat sa pagmamahal. Pero pagdating sa sports, salat ang Pilipinas sa suporta. Isipin mo, sa bansang mas sikat ang basketball, sino ba naman ang mag-aakala na may isang Pinoy na makikipagsabayan sa mga higante ng Europa sa larangan ng pole vault? Pero noong 2014, dumating ang pinakamatinding swerte sa buhay ni EJ. Isipin mo, ang batang taga-Tondo, nakaharap ang itinuturing na God of Pole Vault na si Sergey Bubka. Hindi lang ito basta fanboy moment. Dahil sa pagkikitang iyon, nakita ni Bubka ang potensyal ni EJ at binigyan siya ng rekomendasyon para mag-training sa Italy sa ilalim ng batikang coach na si Vitaly Petrov. Isang malupit na pagkakataon, di ba? Pero kapalit nito ay isang napakalaking sakripisyo. Kailangan niyang iwan ang UST, iwan ang pamilya, at lumipad mag-isa sa Europa para abutin ang pangarap na walang kasiguraduhan. Pero ang mas masakit na foul sa buhay ni EJ ay hindi ang lungkot, kundi ang kontrobersya noong 2021. Dahil binakbakan ng Philippine Athletics Track and Field Association o PATAFA si EJ dahil sa usapin ng pera, di umano'y hindi binabayaran ni EJ ang kanyang coach na si Vitaly Petrov. Pero heto ang plot twist. Mismo si Petrov na ang nagsabi, wala kaming problema sa bayad ni EJ. Ang labo, di ba? Dito pumasok ang matinding pagsubok. Maraming ibang bansa ang nag-aalok kay EJ ng citizenship, pera, maayos na facility at siguradong suporta. Lahat yan ay nasa harap na niya. Kung ikaw ang nasa posisyon niya, malamang nag-impact ka na at nag-change status sa Facebook. Pero tila may tataktundo ang puso ni EJ. Dinecline niya ang lahat ng offer. Sabi niya, I will fly for the Philippines. Kaya naman, hindi nakatiis ang mga senador natin. Rumesbak sila at tinawag na harassment ang ginagawa sa ating national treasure. Muntik pang ang bawiin ang budget ng Philippine Sports Commission dahil sa galit. Sabi ng mga senador, ibabalik lang ang pondo kung lilinisin ng PATAFA ang pangalan ni EJ. Sa mga hearing, lumabas ang katotohanan. Hindi si EJ ang may mali, kundi ang mismong sistema ng bayaran sa PATAFA ang bulok. Matapos ang investigasyon, idineklara nilang persona non grata ang presidente ng PATAFA na si Philip Huico. Ibig sabihin, hindi na siya welcome dahil sa pagpapakalat ng mga malisyosong akusasyon para lang hiyain si EJ. Naayos na! Noong March 30, 2022, nagkaayos na ang dalawang panig sa tulong ng PSC. At sa wakas, malaya na ulit na makakalipad ang ating agila bitbit ang endorsement ng PATAFA. Matapos ang gulo, bumawi si EJ sa arena. Pagpasok ng 2023, naging legendary ang kanyang lipad. Binasag ni EJ ang Asian record sa taas na 6 meters at naging world number 2
Tinalo niya ang mga dambuhalang pambato ng Amerika at Europa. Dito napatunayan na ang galing ng Pinoy ay hindi lang pang barangay liga, kundi pang world stage talaga. Pero hindi naging madali ang lahat. Hinarap ni EJ ang matinding hamon sa 2024 Paris Olympics, kung saan isang buhok na lang ang layo niya sa medalya sa kanyang 4th place finish. Marami ang nagakala na ito na ang dulo, pero para kay EJ, bawat pagkadapa ay buwelo lang para sa mas mataas na talon. Matapos muling maghari sa Southeast Asian Games at Asian Championships noong 2025, heto na tayo sa kasalukuyan. Nakumpleto na ng Pinoy Olympic pole vaulter na si EJ Obiena ang koleksyon niya ng gintong medalya sa major title sa Asia. Nitong February 7, 2026, muling yumanig ang buong Asia. Sa ginanap na 12 Asian Indoor Athletics Championships sa Tianjin, China, hindi lang basta lumahok si EJ, dinumina niya ang kompetisyon. Sa harap ng libu-libong manonood, pinatunayan ni EJ Obiena na siya pa rin ang undisputed King of Asia. Isang gintong medalya na nagsasabing, kahit anong gulo, kahit anong hirap, ang agila ng Pilipinas ay mananatiling nasa tuktok. Habang ang iba ay nahihirapang kuhanin ng buwelo, si EJ, swabeng nilampasan ng baras para sungkitin ang gold medal. Isipin mo, sa balwarte pa mismo ng mga dambuhalang kalaban niya sa Asia, itinaas ni EJ ang bandila ng Pilipinas. Hindi lang ito basta medalya. Ito ay isang malupit na mensahe sa buong mundo na kahit anong hila nyo sa paa ng atletang Pinoy, sa rurok ng tagumpay pa rin ang bagsak nito. Patunay ang buhay ni EJ Obiena na kahit gaano pa kataas ang baras na kailangan mong talunin, basta't tama ang iyong buwelo at hindi ka bumibitaw sa iyong prinsipyo, makakalampas ka. Marami sa atin, sa unang subok pa lang, sumusuko na. Yung iba naman, kapag nahila pababa ng kapwa, bumibitaw na sa pangarap. Pero tandaan mo si EJ, kahit gaano kabigat ang dala, basta para sa bayan at para sa pangarap, walang lipad na imposible. Kung sumablay ka man ngayon, tuloy lang kapatid. Kung mababa ang talon, dagdagan ng practice. Dahil ang buhay ay parang pole vault, kailangan mong bumwelo ng malayo para marating ang pinakamataas na punto. Sana ay nagustuhan ninyo ang ating kwento. Kung may suggestion kang content na gusto mong mapanood, i-type mo na sa comment section. Sisikapin nating isunod sa ating channel. Mag-subscribe ka na rin. Libreng nude lang, wala pang monthly bill, di tulad ng iba dyan. Hanggang sa susunod nating kwento, ito ang Beyond the Game.